This story is only a product of RVC's imagination. Any similarities to actual events and people are only mere coincidence. Furthermore, this story should not be shared to any social media platforms without RVC's consent. Thank you. Hello po! Si RVC po ito. Kung gusto niyo po suportahan ang channel ko, pwede po kayong magbigay ng kahit magkanong halaga po. Gamitin niyo lang po ang QR code na naka-flash sa screen niyo. Kung gusto lang po ninyong magbigay. Maligaya po ako na makapagbigay at mabahagi ng libre ang aking mga kwento kaya hindi po ito sa pilitan. I-acknowledge ko po kayo sa next stories ko. Maraming salamat po. Mama, sabi ko at napalingon ang babae. Nagulat naman ito nang makita kami ni David. Mama, ulit ko at yumakap sa kanya na umiiyak na. Anak ko, kay tagal kong hinintay itong pagkakataong ito na mayakap ka. Sabi niya na lumuluha. Hinayaan lang kami ni David. Mama, sorry po kung pinagtabuyan ko kayo. Sorry po. Ako na iyak habang kayakap ang mama ko. Huwag kang mag-sorry anak. Ako ang dapat mag-sorry. Naiintindihan kita. Ako ang nang iwan sa'yo, sabi naman niya. Kumalas naman ako sa pagkakayakap at hinarap siya. Ang tagal ko din pong hinintay na makita kayo. Mayakap or mahalikan man lang mama. Hindi po ako galit sa inyo. Ang daming kwento ni Tia Lori tungkol sa inyo. Lagi niyang sinasabi sa akin na dapat hindi ako magalit sa iyo. Nakatatak yun sa isip at puso ko. Nung araw na nagpakita ka, nagalit lang po ako kasi ang gulo ng puso't isipan ko. Nakita ko pa kayo na okay ang estado sa buhay. Ang dami kong tanong mama, pero wala na akong pakialam sa tanong na yon. Ang importante, nakita ko na kayo at nayakap. Ako na umiiyak. Si David ay nasa gilid at nakikinig lang sa aming mag-ina na handang umalalay. Parang natroma na ata si David pag umiiyak ako. Natatakot nang mag-pass out ako. Salamat anak, hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya ngayon. Ilang araw na akong bumabalik dito sa sementeryo at nagdarasal na sana mag-uwi ka rito at magkita tayo. Wala ka na kasi sa bahay ni Lori, sabi naman ni mama. Nasa mga Reales na po ako mama, sabi ko naman. Ngumiti naman si mama. Masaya ako anak na natanggap ka na ng mga Reales. Panatag ang loob ko na magiging maganda ang future mo, sabi naman ni mama. Anak, gusto ko lang malaman mo na gustong gusto kitang balikan. Noong araw na iniwan kita kay Lori, masyado akong naghirap anak. Pero nagkaroon ng opportunity sa US kaso naging TNT ako. Sumama ako sa isang kaibigan. Nagkakahulihan noon sa US at muntikan akong mahuli. Hindi ako pwedeng makauwi kasi kailangan kong kumayod. Naghirap ako masyado doon anak. Araw-araw nangangambang mahuli at mapadeport. Pero isang araw niyan ay pinakasalan ako ng isang mayaman na Amerikano. May kondisyon nito na tutulungan ako sa mga papeles ko at pakakasalan ako basta kalimutan ko ang buhay ko na nandito sa Pilipinas. Wala akong ibang pagpipilian noon anak. Alam kong walang valid excuse ang ginawa ko sa'yo. Nakauwi lang ako kasi nagmamakaawa ko sa asawa ko na dalawin yung kaibigan kong namatay. Nabalitaan ko kasi ito. Dugtong ni mama na umiiyak pa rin. Grabe din pala ang napagdaanan ni mama. Hindi rin ito biro. Okay lang po mama. Matagal na po kitang napatawad. Sorry po sa mga nasabi ko at sorry sa mga napagdaanan mo, sabi ko. Anak, kaso sa makalawa uuwi na ako sa US. May dalawang kapatid ka doon at yung asawa ko ay nagmamadali ng pauwiin ako. Sorry anak. Kaya nga araw-araw ako nandito nagbabaka sakaling dadalaw ka at magkita man lang tayo bago ako umuwi, sabi ni mama. Mama, may social media naman po. Pwede naman tayong magtawagan. Okay lang po na umuwi ka pero gusto ko na makausap kayo araw-araw. Please, magkwentuhan tayo. Gusto ko pong makilala ka ng maigi. Ako na umiiyak pa rin. Siyempre naman anak, sabi ni mama at niyakap na ako. Marami kaming napag-usapan ni mama. Pinakilala ko na din si David sa kanya bilang boyfriend. Nagulat naman si mama pero masaya daw siya para sa akin basta lang daw huwag na intindihin ang sasabihin ng iba. Maraming naisakripisyo si Tia para sa akin at ngayon yung kamatayan niya kahit masakit ay naging daan para magkaayos kami ni Papa at Kuya Marco at magkita kami ng mama ko at makapag-usap ng masinsinan. Laging sinasabi ni mama sa akin na kahawi ko daw ang ama ko. Pagdating din daw niya sa US ay ipapakilala niya yung mga kapatid ko sa pamamagitan ng video call. Marami din siyang tanong kay David.
Sinasabi din niya na huwag akong saktan. Masyado na daw akong madaming napagdaanan. Lagi namang sinasabi ni David na hindi mangyayari iyon. Hindi na din daw makikipagkita si mama kay papa. Wala na daw silang ibang pag-uusapan pa. Napatawad na din daw niya ito. Lumipas pang ilang oras ay napagdesisyonan na naming magpaalam. Bago kami umalis ni David ay sinabi ko kay mama na magkita kami bukas para magbanding at mamasyal. Gusto ko siya makasama ng matagal bago siya umuwi ng US. Gusto din daw niya iyon at iyon naman ang ginawa namin kinabukasan. Marami akong nalaman kay mama at lagi niya sinasabi na mahal niya ako. Ganyan din ako sa kanya. Lagi siyang humihingi ng tawad ngunit sinasabi ko na okay na kami. Yung mga lungkot ko ay unti-unti nang napapawi. Hindi ko makakalimutan si Tia Lori at yung mga alaala na iniwan niya sa akin. Nakauwi na nga si mama sa US. Lagi pa rin kami nagtatawagan at nakilala ko na yung mga kapatid ko sa kanya. Magigiliw ng mga teenagers iyon. Hindi ko pa nakilala yung asawa niya kasi parang wala naman itong interest na makilala ko. Na-finalize na din yung papers ko at officially ay ako na si James Reales, anak ng pinakamayamang tao sa Pilipinas noong 2024 na si Juan Miguel Reales. Nagkaroon naman ng pagdiriwang sa mansyon. Maraming dumalong prominenteng tao at mga taga-mainstream media. Imbitado din ang mga kaibigan ko na sina Luis at Shane. Si Candy naman ay pwede nang makihalubilo sa mga tao pero dapat limited lang. Imbitado din syempre si David at ang kanyang mga magulang. Iho, I am happy for you. Si tita yun na yumakap sa akin nang makita ko. Iho, all is well now. I am glad. Si Tito Dave na nakipagkamay sa akin pagkatapos ako yakapin ng mama ni David. Kumusta po kayo tito at tita? Sana po ay mag-enjoy kayo sa party, sabi ko naman sa kanila. Of course Iho, dito muna kami para makapag-usap kayo ng anak ko na gusto na ata kami itulak base sa titig nito, sabi naman ni Tito Dave na natatawa. Natawa naman din ako at tumango na lang. Ang pogi cute sabi ni David na nakangisi. Ay akala ko maganda, sabi ko na nagbibiro. Ay oo nga pala, sabi naman ni Dave na napatawa. Ready ka na ba mamaya? Ipapakilala ka na ni Tito Miguel na Reales sa buong bansa, sabi naman ni David. Kinakabahan nga ako hindi ako sanay sa ganito, sabi ko naman. Kaya mo yan cute, masasanay ka din. Nasa harapan lang ako. Pag kinakabahan ka, tumingin ka lang sa akin, sabi naman ni David. Napangiti naman ako. Ilang minuto ang nakalipas ay tinawag na si Papa sa stage. Thank you everyone for coming. Tonight is a celebration of redemption and reconciliation. Few years ago, I made a mistake and I'm not proud of it. However, God is so good that He fixes and heals every heart that is broken. He takes away every pain that is felt. Ladies and gentlemen, I would like to call my eldest son to come up here on stage and stand beside me. He is Juan Marco Reales. Umakyat naman sa stage si Kuya Marco at ang mga tao ay nagpalakpakan. And now, I would like to call on my daughter whom I know is a fighter, Candice Reales. Iyon din ang ginawa ni Candy. Ako naman ay kinakabahan na kasi alam ko ako ng susunod na tatawagin. Si David naman ay nasa tabi ko at hinahawakan ng kamay ko. Lagi niya sinasabi na everything will be fine. And lastly, never the least, my long-lost son who has forgiven his father for all the unfortunate circumstances. I would like you to please welcome James Reales. Tumayo at nagpalakpakan ang mga tao. Ako naman ay hinatid ni David malapit sa hagdanan ng stage at pagkatapos ay pumunta na sa mesa ng mga magulang niya na nasa harapan lang din ng stage. Nang nasa harapan na ako, ay niyakap ako ni Kuya Marco at Candy. Niyakap at hinalikan naman ako ni Papa. Napaluha ako konti. Binigay naman ni Papa sa akin yung microphone kasi gusto niya akong magsalita. Good evening po sa lahat ng dumalo sa pagtitipon na to. Ako po ay nagpapasalamat sa pagbibigyan niyo ng oras para makapunta dito. Ako po si James Reales. I am very proud to be called the son of Juan Miguel Reales. I admit that at first my relationship with my father is rocky, but somehow I learned to forgive because I have seen that my father is a real good man. This good man's persistence is unshakable. I am not the only one who forgave. My father also forgave my imperfections and understood my life's issues.
I am glad that my father, including my brother, never gave up on me. With recent events that happened to me, they were my strength. Without them, maybe I would totally hit the rock bottom. My sister never loses hope that everything among us will be fine, and it really did. I am happy and proud to be a Reales. A special thanks also to Mr. David Angtuaco and his family for always being there for me during the troubled times. Thank you po and enjoy the rest of the evening, sabi ko. Lumapit naman si Kuya Marco at Papa na lumuluha na pala. Si Candy naman ay nasa gilid lang at lumuluha din. Nagpalakpakan naman ang mga tao. Si David ay tumayo at pumalakpak. Ngumiti naman ako sa kanya. Lumipas ang mga araw ay nagsimula na ang second semester. Nabago na din ang mga records ko sa school at James Reales na talaga ang gamit kong pangalan. Hatid sundo ako ni David sa paaralan. Minsan nga nagrereklamo na si Kuya Marco sa kanyang kaibigan kasi may kuya naman daw ako at hindi na daw kailangang ihatid sundo ako ni David. Pero makalit talaga itong si David. Si Candy naman ay hindi muna talaga pinag-enroll ni Papa. Kahit nag-i-improve na ang kalagayan nito, kailangan pa rin kaming makasigurado na okay talaga siya. Pumayag naman si Candy kasi alam naman niya na para lang ito sa kanya. Naka-block section pa rin kami ni Luis at Shane. Lagi namang binibisita ni Luis at Shane si Candy sa bahay namin. Ako naman ay nagbibigay lagi ng oras kay Candy, kailangan din niya ng support. May mga araw kasi na sobrang di maganda pakiramdam niya. Pagkalipas ng 5 taon ay nakagraduate na kami ni Luis at Shane. Si Candy naman ay kulang pa ng 1 taon. 1 taon din kasi siyang huminto dahil sa sakit niya. Hindi naman nawala yung sakit niya pero controlled na. Kailangan lang talagang mag-ingat. Nagre-review na kaming 3 para sa CPA board exam. Kami pa rin ni David. Hindi pa rin nawawala ang sweetness niya. Andyan siya lagi na nakasupport sa akin. Nandyan siya lagi sa tuwing nahihirapan ako sa pag-aaral. Hindi naman naging perpekto ang relasyon namin ni David. May tampuhan at awayan din. Ang nakakatuwa lang ay give and take kami. Kung sino naman ang may kasalanan, yun talaga ang humihingi ng tawad. Pero mas maraming beses na si David talaga sumusuyo sa akin kahit ako naman yung may kasalanan. Si Kuya Marco naman ay laging busy na sa business ng pamilya namin. Nag-e-expand kasi yung Reales Group of Companies. Dati, plano ko maging CPA lawyer pero ngayon, pag pumasa na ako sa board exams ay tutulong na ako sa negosyo ng pamilya. Gusto sana ni Papa na ipagpatuloy ko yung plano ko pero mas gugustuhin kong tumulong na. Isa pa, parang si Kuya Marco ay may pinagkakaabalahan sa Cebu. Every weekend kasi itong pumupunta doon. Lumipas ang ilang araw ay nakapag-take na kami ng board exams ni Luis at Shane. Nang lumabas ang resulta, ay nagdiwang kami kasi nakapasa kaming 3 at ako yung nakakuha ng top 1 spot sa buong Pilipinas. Naibalita din ito sa radio, TV at ibang social media platforms. Napahalik naman sa labi ko si David nang lumabas ang result. Nasa tabi ko kasi siya habang naghihintay at kinakabahan kasi ako nung hindi pa lumalabas iyon. Sabi ko sa'yo cute kayang-kaya mo. Imagine you're a top notcher at top 1 pa talaga, sabi niya na proud sa akin. Thank you David, isa ka sa naging inspiration ko. Lagi kang nandyan tuwing nararamdaman ko ang pagod, sabi ko naman. Hinalikan na lang ulit ako ni David at yakap-yakap. Si Kuya Marco at Papa naman ay tumawag na. Aalis daw sila ng maaga sa office para makapag-celebrate daw. Si Candy naman ay tuwang-tuwa. Nag-message na din ako kay Mama para sabihin ang magandang balita. Tumawag naman ito at nagpaabot ng kanyang mensahe na proud daw siya sa akin. Nagkaroon naman ng konting salo-salo sa mansyon. Inimbitahan ko din si Tita Yu at Tito Dave, ang mga magulang ni David. Inutusan ni David ang kanyang secretary na tumawag sa isang kilala at sikat na catering services kung pwede itong mag-serve sa mansyon ng mga Reales sa araw na iyon. Tinanggap naman ito ng catering services at kaya daw nila kahit madalian. Nagpasalamat naman si Papa at Kuya Marco kay David kasi siya itong nag-asikaso sa pagkain. Inimbita ko din sina Luis at Shane kaso hindi sila makakadalo dahil may celebration din sila sa bahay nila. Sa susunod na araw na lang daw sila. Habang kumakain kaming lahat ay may tinanong si Tito Dave. So what are your plans now that you passed the board exams? Not just passed, but grabbed the top 1 spot. Magkakaroon pa kami ng discussions ni Papa at Kuya kasi gusto ko na tumulong sa business ng family namin, tugon ko naman.
Di ba iho you like to work in the biggest accounting firms in the country? Tanong naman ni Tita Yu. Opo, pero kailangan ko po tulungan na sila papa kasi expanding na po talaga ang Reales Group of Companies, sabi ko naman. Di ba cute, the big four accounting firms are calling you the whole day just to get you to work for them? Tanong naman ni David. Yes, pero sinabihan ko po sila na pag-iisipan ko muna, sabi ko naman. Nax, pinag-aagawan na ng Big Four si James, natutuwang sabi ni Candy. Ngumiti na lang ako. Actually James, kaya naman namin ni Dad. Why not explore first to the other firms? Ituloy mo muna yung pagpasok mo sa accounting firms like you planned years ago. It is an edge for our company when you are exposed to different industry. By the way, ano ba plan mo pagpasok mo sa accounting firms? Sabi at tanong ni Kuya Marco. Gusto ko pong mag-audit sabi ko naman. Son, don't pressure yourself in joining our company. Actually, I am allowing you to work for one of the big four accounting firms. Tama naman si Kuya Marco mo, your exposure to different industry and your experience that you will be gaining there will be an asset to our companies in the future, sabi naman ni Papa. Tama si Papa mo cute, but of course, it is all up to you, sabi naman ni David. Yup, pero gusto ko kasing magpahinga muna kahit 1 or 2 buwan lang. Bakbakan na din kasi sa work pag pumasok na ako sa kanila. Pag tumawag ulit sila, yun na lang ang condition ko. Kung hindi sila papayag, I'll join our company, sabi ko naman. That's a good plan, son. You deserve a break, sabi naman ni Papa. Marami pa kaming napag-usapan habang kumakain. Si Candy ay excited na daw makatapos para siya naman ang magtitake ng board exams. Nakalipas ang ilang oras ay napag-isipan na ng magulang ni David na umuwi na para makapagpahinga na ang lahat. May driver naman sila kaya si David ay nagpaiwan muna. Gusto pa daw niya ako makasama. Si Papa naman ay pumunta na sa kanyang silid, pati na din si Candy kasi kailangan na din niyang magpahinga. Si Kuya Marco naman ay pupunta daw agad ng Cebu, may kailangan daw siyang gagawin. Hindi ba pwedeng ipagpabukas na yan kuya? Tanong ko naman. Hindi kailangan ko talaga pumunta doon. Nasabihan ko na din si Papa, okay naman sa kanya, sabi naman niya. Ingat ka kuya ha, informed mo kami pag nandun ka na, sabi ko naman. Opo, heto naman parang mami. Sige paalam na. Tatawang sabi ni Kuya Marco at humalik na sa akin. Sige bro, ingat ka dun ha. Paalam din ni David kay Marco. Nang makaalis na si Kuya Marco ay nasa sala pa kami ni David. Nakaupo lang kami at nakayakap ako sa kanya at ang ulo ko ay nasa balikat niya. Cute, itutuloy mo bang break mo bago ka magtrabaho? Tanong ni David. Yes, bakit? Tanong ko naman. Gusto ko sana magbakasyon tayong dalawa kahit sa malapit lang. I want to spend more quality time with you, sabi naman niya. Ay, gusto ko yan. Kaso may work ka at alam ko na busy ka din sa business nyo, sabi ko. That's not a problem, cute. I can clear my schedule for you, nakangiting sabi niya. Iba talaga pag boss natatawa kong sabi. Tumawa naman din siya. Saan mo ba gusto pumunta? Tanong ni David. Gusto ko nang mag-beach pero ayoko ng maraming tao, sabi ko naman. I have a good place. Our family owns a private island. It's beautiful there. It has been years na din yung last na punta ko. I'll make a call tomorrow so I can inform the caretaker to stop accepting bookings, sabi naman niya. Wow, kaka-excite naman yan. Pero pwedeng next week na tayo pumunta. Magse-celebrate pa kasi kami ng mga kaibigan ko. Sure. It's better so I can delegate some of my work so there'll be no problem when we are away, sabi naman ni David. Na-excite ako David, gusto kong mag-beach talaga. Excited na din ako cute, sabi naman ni David sabay halik sa aking labi ng mababaw. Marami pa kami na pag-usapan ni David hanggang sa nakaramdam na ako ng antok. David, di ka pa ba uuwi? Inaantok na kasi ako, sabi ko sa kanya. Gusto kong matulog dito cute, tabi ulit tayo, sabi naman niya. Sige, tara na at makatulog na tayo, sabi ko naman. Pero kung gusto mo din may gawin bago matulog, mas okay yon para makatulog ka ng mahimbing, nakangising sabi niya. Ewan ko sa'yo Mr. Angtua ko, umuwi ka na nga lang, sabi ko naman na inis-inisan. Hindi na po Mrs. Angtua ko, natatawa niyang sabi. Nakapasok na kami ni David sa silid ko at nakatulog na. Walang nangyari sa amin katulad ng mga sleepovers niya sa amin. Hindi ko pa isusuko sa kanya ang buong ako. Yun ang maganda kay David, marunong maghintay kahit minsan nagpaparinig na gustong makascore. Nagdaan pa ang mga araw ay naging abala na kami ni David. Nagda-delegate kasi ito ng work at marami din siyang mga client meetings bago ang bakasyon namin.
Bumisita naman sina Luis at Shane para doon na lang sa bahay kami mag-celebrate. Hindi pa din kasi pwedeng lumabas ng matagal si Candy, kailangan pa rin niya mag-ingat lalo na sa maraming tao. Nagpaluto lang kami sa mga kasambahay, naligo na lang din sa pool maliban kay Candy. So James, saan ka magtatrabaho after ng vacation mo? Balita ko pinag-aagawan ka daw ng Big Four accounting firms, sabi ni Luis. Actually, nakapag-say yes na ako sa SBG and Company at pumayag sila sa kondisyon ko, sabi ko naman. Wow, that is great! Ako naman kasi magsisimula ako sa Internal Audit Department ng mother company namin, sabi naman ni Luis. Ako naman ay mag-e-enroll ng master's degree for business administration sa UP, sabi naman ni Shane. Buti pa kayo guys, kaya gusto ko nang bumilis yung time para makagraduate na din ako, maarting sabi ni Candy. Isang taon na lang Candy, ikaw na din ang susunod sa amin, sabi ni Shane. Yeah, tipid na maarting sagot ni Candy. By the way James, saan naman kayo pupunta ni David para magbakasyon? Tanong ni Luis. Meron kasing private island ang family ni David, magbe-beach kami, sabi ko naman. Wow James, so exclusive yung island. Oh my God, mag-honeymoon kayo, maarting reaction ni Candy. Nagtawanan naman ang lahat. Naku Candy, magkakaroon ka na ng pamangkin pag uwi nila dito, si Shane na natatawa. Namula naman ako sa pinagsasabi nila. Marami pa kaming kakulitan at tawanan. Masaya ako na okay na talaga ang lahat. Si Candy ay lumalaban talaga sa sakit niya, kaya ito nag-i-improve talaga ang kanyang health status over the years. Alam kong pagkatapos nito magiging abala na kami sa mga gagawin namin, pero napag-usapan naman namin na magkikita-kita pa rin kami kahit isang beses sa isang buwan. Nang araw na ng alis namin ni David ay sinundo niya ako sa mansyon. Sabi niya ay sasakay daw kami ng private plane. Na-excite naman ako kasi kahit papunta pa lang ng island ay exclusive na talaga sa amin. Hindi naman ito first time ko makasakay ng private plane kasi meron din naman yung family namin. Pero yung iisipin na exclusive lang sa amin ni David ay nakakakilig talaga. 5 taon na ang relasyon namin pero hindi pa rin nababawasan ang pagmamahal namin sa isa't isa. Magkahawak ang kamay namin habang nakaupo sa plane. Excited ka na ba cute? Tanong niya sa akin na nakangiti. Sobra. Hindi ako makapaghintay. Gusto ko na talagang maligo. Sabi ko naman na parang bata. Ako din cute. Hindi na din ako makapaghintay. Nakangiti at makahulugang sabi ni David.